mula kay PHTV. Nako, lagot si Xi Jinping. Libo-libong katao nagprotesta sa Beijing dahil sa humihinang ekonomiya ng China. Yun ang title mga tol, no? Binasa ko lamang ito. Ayan, no, nakalagay. Yan. So ito, papanoorin natin to, bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Samahan lang ninyo ko. Pero bago yan, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay PHTV at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Mukha ni Xi Jinping, no? Iniulat na inasahan umano ng mga policymaker at investor na muling aangat ang ekonomiya ng China matapos tinigil ng komunistang bansa ang mahigpit na COVID-19 policy nito. Ngunit ang pinakabagong data ay nagpapakita ng mga nakakabahalang sinyales ng paghina sa kanilang ekonomiya. Nang biglang tinigil ng China ang mga lockdown nito at iba pang mga COVID precautions, inasahan ng mga Chinese officials at maraming investor ng ekonomiya ng bansa ay muling lalakas. Ngunit kabaliktaran ang nangyari at sa katunayan, marami pa rin ang nawawala ng trabaho. Ang mga investment sa China ay patuloy na bumababa, pati na ang export nito ay humihina rin. Bumaba din umano ang mga bagong housing project noong nakalipas na buwan. Bumabagsak ang mga presyo at higit 1 sa 5 katao ngayon sa China ang walang trabaho. Sinubukan ng komunistang bansa na ayusin ang kanilang ekonomiya sa mga nakalipas na taon tulad ng pag-utang ng bilyong-bilyong dolyar upang makapagtayo ito ng mga kalsada at pantalan. Ngunit gumastos din ito ng malaking halaga sa testing at quarantine noong pandemya. Ang extra stimulus spending na ginagawa ngayon ng China gamit ang utang na pera ay magre-resulta sa pagtaas ng aktibidad sa kanilang ekonomiya. Ngunit maglalagay din ito sa isang mahirap na sitwasyon dahil inaasahan na tataas din ang utang na nasabing bansa at posible umanong magdulot ng pagbagsak kung hindi ito makokontrol. Kailangan umanong itama ng mga Chinese official ang kanilang ekonomiya matapos isara ng komunistang bansa ang sarili nito sa mundo. Isang desisyon na nag-udyok sa napakaraming kumpanya na ilipat ang kanilang mga supply chain sa ibang bansa. Alam mo, may napanood nga tayong balita mga tol, di ba? Si Xi Jinping mismo ang umamin na nahihirapan siya dahil sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng China mga tol. Diba? Nalugi nga sila ng 11.8 billion ba? Diba? Nalugi, negative 11.8 billion mga tol. No, kasalanan din naman nila yan mga tol sa patuloy na aksyon na ginagawa nila. Masyado silang dominante. Diba? Tapos tignan mo, patayo sila ng patayo ng mga barko nila, paggawa ng mga barko, rocket, diba? ng mga missile, ng mga jet fighter nila na puro pang show lang nila para ipakita nila. Yun ang ano nila, yun ang technique nila, yun ang paraan nila. Para ipakita sa mundo na malakas sila, makapangyarihan sila. Pero nabungking din, no? Nabistado rin sila. Yung mga missile nila mga tol, walang fuel. Paano lilipad yun? Walang fuel, punong-puno lang ng tubig. O di ba? Kaya sabi nga ng mga sundalo mga tol walang kakayanan yung China makipaglaban sa ngayon. Puro lang sila ganyan. Alam mo yung isang lalaking malaki ang katawan, 'di ba? At ang lakas mambuli pero ang pau, parang ganoon mga tol, ganoon ang datingan nila. Yung mga jet nila rito puro pang lang, pang show lang. Ito ay matapos iniulat na hindi umano kapani-paniwala ang laki ng utang ngayon ng China. Sa huling datos, ang lahat ng utang pampubliko at pribado at sa lahat ng sektor ng ekonomiya ng China ay katumbas umano ng 51.9 trillion US dollar, halos 3 beses ang laki kaysa sa ekonomiya ng komunistang bansa. Nako.
Ito ang pinakamataas na antas na naitala sa loob ng 27 taon mula noong unang sinimulan ng Beijing na i-monitor ang mga naturang istatistika. Ayon sa National Institution for Finance and Development, ang mga local authorities sa China ay nakatakda na namang umutang sa susunod na taon at nagkakahalaga umano ito ng $570 billion. Ang napakalaking utang ng China ay higit na nalampasan ang utang na kinakaharap ngayon ng Estados Unidos. Noong 2020, ang kabuang utang ng Estados Unidos relative sa GDP nito ay mas malaki kaysa sa China. Ngunit noong 2022, ang utang ng komunistang bansa ay naging 40% na mas malaki kaysa sa Amerika. Ito mga superpowers na bansang to talagang kung titignan mo sila superpowers pero no, luwag din sila sa utang mga tol. No? At kung ang iniisip ninyo, ang pinakamalaking currency ay ang dolyar, nagkakamali din kayo mga tol. Ang pinakamalaking currency sa buong mundo, yung sa Kuwaiti o Kuwait, no? Sa yung dinar ng Kuwait mga tol, yan ang pinakamalaki. Pinaka most valuable na currency, no, sa buong mundo. Pero dolyar lang kasi talaga ang ginagamit, no, sa pandaigdigang merkado mga tol. Kaya yan ang advantages ng Amerika. Pero number 10 lang sila mga tol. Marami pa mga bansa ang mas malaki sa kanila. Mas malaki ang currency nila. Yung dolyar lang talaga ang ginagamit pang buong daigdigan kaya superpower sila. Pero kung pinakamalaking pera talaga sa Kuwait, no? Yun ang pinakamalaking pera. Kaya parang sarap magtrabaho din, no? No, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan sa Kuwait, no? Pero eto, pare-pareho lang din silang may utang, no? China, US, Pilipinas. Lumobo pa yung utang natin, mga tol eh. Sinabi ng mga eksperto ng antas na ito ay dapat umanong ikabahala ng China dahil kumpara sa mga mas developed na bansa tulad ng Estados Unidos, mas malaki umano ang kakayahan ng Washington na makapagbayad dahil sa laki ng kanilang ekonomiya at income ng bawat tao. Laki nga ng income ng bawat tao sa Amerika. Ang taas din naman ng cost of living. No? Nanonood ako ng yung mga cost of living sa sa Amerika, sa New York. Yung isang maliit na parang studio apartment lang 'yon. Nagkakahalaga ng mga $2,500. Lang ya, nasa BGC ka na nun dito sa Pilipinas. Nasa BGC ka na nun. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na pinaputukan umano ng Philippine Navy ang mga Chinese militia vessel na nagkukumpulan malapit sa Pag-asa Island. Stop muna natin dito mga tol. No? Bago natin to bigyan ng reaction video, i-confirm muna natin yung ganun. Kasi parang, alam mo yun, bago sa pandinig natin, pinaputukan ng Philippine Navy, ganyan. Eh di sana pumutok na yung issue na yan mga tol. No? Well, putulin natin muna yan dyan. Hindi natin alam kung legit yung source mga tol. Pero anyway, yung patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng China ay napapanood nga talaga natin yan sa ibang mga balita mga tol. At ultimo si Xi Jinping mismo, yung Chinese president nila, ay nag-aalala na rin kung paano sila makakabawi. Dahil nung nakaraan nga, di ba, napanood din natin sa isa sa mga nireactionan natin, negative 11.8 billion. Biruin mo, negative negative 11.8 billion. Mga tol, ang nawala. Grabe, no? So, talagang patuloy ang pagbagsak ng ekonomiya nila at ano lang sila, matikas lang tignan. Parang nakakakita ka ng mga tao sa social media, mga tol, na akala mo mapera, akala mo mayaman, pero walang laman ng bangko, walang laman yung pitaka, puro maporma lang mga ganun. Parang ganun lang sila mga tol, pang show off lang. Pero hindi nila kayang sabayan talaga yung ibang mga malalakas na bansa mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan? No? Pati tayo Pilipinas, bound din tayo sa utang mga tol no? So, kung magdidigmaan pa tong mga bansang to, lalo na magkakanda leche-leche ang mundo natin mga tol. 'Di ba? Lalo na babagsak lalo ang ekonomiya natin, lalo itong China babagsak din ekonomiya nila, US apektado rin 'yan mga tol. Kaya sana tigilan na nito mga leader na 'to yung pataasan ng ihi nila, no? Ay nako, hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.